Ay mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po kayo, nandito na kami sa bahay. Kasi napakalakas ng ulan kanina doon sa talyer, sa shop, sa Autorans. Tapos may sakit pa si Chip, kaya hindi ko rin naman siya maaaya na mag-vlog kami. At baka mahanginan pa, lalong sumama yung pakiramdam. Ayan o, ano ba yung nasa likod ko? Parang ako yun O yan po mga kapatid, kasama ko yung aking mechanical engineer na anak nag-graduate next year. Ilang subject ka na lang ba? 23 units po. 23 units. So isang SEM ka na lang? Oo, isang SEM na lang. Isang SEM na lang, may mechanical engineer na ako. Yan yung nagtotorno-torno ko doon sa aming lathe machine. Ngayon mga kapatid, pagka bumili ka ng Bendix na brake pads, may makikita ka Metal King. Pero itong ino-order ko nga kasi ngayon sa Auto Supply, yung aftermarket na pyesa na to, ano na to, ceramic. Ngayon, ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung ano ba yung kaibahan ng ceramic at doon sa may metal. So ito naman yung isang brand ng ng brake pads, semi-metallic naman to. So ito aftermarket pa rin to. Ngayon, baka mamaya magulat kayo, ano ba yung aftermarket? Ano ba yung sinasabi naming aftermarket? At ano ba yung OEM? O yan, kasi sa totoo lang, litong-lito kami diyan, kahit ako, litong-lito diyan. Kasi basta na lang may makikita ako for sale OEM sa marketplace OEM, no? Ang alam ko lang OPM, Original Filipino Music, dahil mahilig tayong kumanta, di ba? Mga Basil Valdez, Rico J. Puno, Haji Alejandro. Yan yung mga OPM nung araw Ngayon nawala na kasi yung mga OPM Pagpasok ng generation ditong mga katabi ko na to, iba na wala na yung OPM. O sige nga, ano ba yung OEM? OEM stands for Original Equipment Manufacturer. Manufacturer? Manufacturer. Ibig sabihin po, sila yung mga original na nagmanufacture ng sabi nga equipment na or parts na ibinebenta sa market. Binebenta sa market. So, ang halimbawa po ng mga OEM, sino Toyota? Toyota? Kasi manufacturer? Opo, manufacturer po sila, nagpo-produce po sila ng ng products or goods. Ngayon po, yung mga katulad nila na OEM, meron po silang ginagawa na parang ipapadistribute nila yun sa iba. Anong tawag doon? Sila naman yung mga VAR or Value Added Reseller. Value Added Reseller. So sila yung VAR. So ngayon, halimbawa, nasiraan ako ng sasakyan. Halimbawa, naglolo ko yung aking clutch. Yan yung madalas natin sa shop na ngayon, ang dami nagpapababa ng transmission para palitan yung kanilang clutch assembly. So pag nasira yung clutch lining ko, pati yung clutch pressure plate, anong bibiling ko? OEM ba o original o aftermarket? Ano nga po ba pinagkaiba ng OEM sa original? Ano ba pinagkaiba ng OEM sa original? Kasi dyan, yan ang nakakalito. Kasi meron kami mga customer, sir, ano ba yung ipapalit nyo na, na clutch? Ano ba yung bibigay nyong clutch lining? Original ba yan o OEM? Yun ang kadalasan. Yung aftermarket, hindi na nga nasasabi. Di ba? Ako nga, nagkakamali din dyan sa aftermarket Tatanong nila, sir, ano ba yung bibili nyo? Original ba? OEM ba? O aftermarket? O sige nga, ano kaibahan ni OEM saka original muna? Siyempre, nag-research po tayo para malaman natin kung ano. Ano? Ang sinabi po nila, ano ba ang pinagkaiba nila? Peke ba yung OEM? Original ba yung OEM o ano? Sabi nga po, di ba, Original Equipment Manufacturer. So, yung OEM part po siya, hindi siya OEM mismo. Kasi yung company po yun Yung OEM part is the same as the genuine parts na ginawa po ng OEM company. Ng OEM company? Ng OEM mismo. So, original pa rin po siya. Yung original pa rin? Opo. Tulad nun, ang Isuzu Crosswind, wag na tayong lumayo. Pero lahat naman pare-parehas pag ang pinag-uusapan natin itong clutch. Halimbawa, yung clutch ng Isuzu Crosswind, yung clutch lining, pagbili mo ng original nakalagay doon, Excedi. Pagbili mo ng original, Excedi yung clutch lining. Isuzu, tapos Excedi. Original yon. Original po yun. OEM yun. Opo. Pero pagbili ko ngayon, dito kaya Nick and Freddy, Freddy and Nick, dito sa Antipolo, isa sa pinakamalaki dyan, yun po ang aming supplier ng pyesa, bibigyan ako ng Excedi rin. Pero wala nakalagay na Isuzu. Ano yung binili ko? Original part pa rin po siya. OEM yun. Produced by the OEM na Isuzu. OEM kasi Excedi pa rin Excedi pa rin po yun. Yung pa rin po yun. Excedi pa rin yun. So, ibig sabihin, OEM pa rin yung parts na yun. Kasi ang nag-produce nga lang doon, kasi may brand yun, branded yun na Excedi.
na ipinagamit niya kay Isuzu. So si Exedi ay produce ng brand ng Exedi. So si Exedi is OEM. Opo. So ngayon, magtatanong, Sir, mas mahal po kasi yung Isuzu Exedi doon sa kasa. Mas mura yun dyan. O kayo na pong bahalang mag-isip dyan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung original parts na Exedi at saka yung nabili ko sa Auto Supply na Exedi. Ibig bang sabihin hindi original yung nabili ko sa Auto Supply? Hindi ba original yun? Original pa rin. Original yun. Original pa rin po yun. Ngayon, pagbukas mo nung iyong preno, halimbawa, sa preno naman, siraan ka. Bibili ngayon ako dito sa Auto Supply. Wala na ako mabili ng original. Bibili ngayon ako, ibang brand, ibang na Brake Master. Anong tawag doon? Ayun na po yung aftermarket. Aftermarket na yun. Iba na po siya, hindi na siya yung product na ginawa ng OEM nga. Kasi nung inilabas mo yung kotse mo, yung Isuzu mo sa kasa. Example lang to halimbawa nung inilabas mo yung crosswind mo sa kasa, nasiraan ka. Ngayon, sabihin na natin, lagyan natin ng senaryo, nasa probinsya ka. Wala kang mabiling original na Brake Master. Ang nilagay mo ngayon, itong halimbawa 656. So yung 656 ba OEM? Hindi po siya OEM. Hindi siya OEM. Hindi po siya yung OEM na talagang ginagamit po doon sa nung nilabas mo yung sasakyan mo. Okay. So hindi siya OEM. Hindi siya OEM. Original ba siya? Hindi. Kumbaga po, hindi siya yung original part. Hindi siya original part. Okay. Kasi sabi nga nila sa Carlingo sa usapang sasakyan, yung original, yun yung kasamang pong part nung nilabas siya sa factory. Okay. Made in Japan din. Original ba siya? Hindi pa rin po siya yung original na, or hindi siya yung originally na part ng sasakyan. Pero ang tanong po ba, fake ba siya? Fake ba siya? Hindi po siya fake. Hindi siya fake kasi made in Japan. Di ba? Pero hindi siya original na pyesa noon at hindi rin siya OEM noon. Ngayon, ang nangyari, itong binili ko na 656, siya ay aftermarket. Or replacement. Replacement Japan. Yun yung sinasabi nila. Aftermarket or replacement Japan. Pero meron pa ngayon, replacement China. Sino? Tasang kami na merong gusto nun. Di ba? Okay, eto ngayon. OEM is fake. Hindi po. Hindi siya fake? Hindi siya fake. Kahit gawa sa China? Opo, kasi yun nga po, original equipment manufacturer pa rin po yung brand na yun. Yung part na yun Halimbawa, si Isuzu, naglagay sa Thailand. Doon sila nagmanufacture nung kanilang pyesa. Fake ba yun? Hindi siya galing sa Japan? Hindi po. Hindi. Kasi kung basta sinabi po na OEM, original. Kasi original manufacturer ngayon Original sila equipment pa rin po yung gumawa. Manufacturer. Ngayon, halimbawa, bumili ako sa online. Ayan. Nakalagay talaga sa box, Isuzu, Toyota. 'Di ba? Nakita mo kasi pag binibili mo sa online sabihin na natin kung anong online na ano man 'yan, store 'yan. Shopping kung ano man 'yan. Okay, nakalagay doon, bumili ako ng brake pads. Pero pag tinignan mo sa description, ano nakalagay? No brand. No brands. Walang part number. Walang part number. Delikado. Original ba yun? Hindi na po. Fake na yun. Fake na yun. Kasi unang-una, bakit ka matatakot na ilagay mo doon yung yung brand? Ba't ka matatakot na ilagay mo doon yung part number? Tapos meron ka pang isang mapapansin doon. Original. Ito po yung mga ganito, brake pads, pag bumili ka sa kasa, pinakamura na diyan yung 3.5. As much as 6,000 pa yung iba, 4,500. Pero pag bili mo doon sa sinasabi nating online na yun, na no brand ang nakalagay, may 1,200, mura. Pinakamataas na yung 2,000, meron ng 1,000. So, original ba yun? Fake po yun. Fake talaga yun. Wala pa pong warranty yun kasi hindi na mapapalitan walang warranty, di ba? Hindi kasi OEM part Halimbawa, nasiraan ka ng ball joint. Taas ang kamay. Sino nakakaalam ng pinaka-the best na replacement? Sino? Taas ang kamay. Meron na kagad sasagot dyan Nasira ball joint, ano bibilin mo pag hindi ka bumili ng OEM, ng original? Yung replacement. Meron nang sumagot doon. 555. Is 555 an OEM? Hindi po. Hindi siya OEM. Hindi siya OEM. Pero fake ba siya? Hindi pa rin siya fake. Hindi siya fake. Isa po siyang type ng aftermarket na product. Pero made in Japan din kasi, si 555. But isa siya sa talagang leading na brand na pinaka mabili
Sabihin na natin, pinakamabili doon sa amin, yung 555. Okay. Is OEM ay matibay? Matibay po talaga yun. Bakit? Kasi yun at yun pa rin po yung part na ginawa po nung OEM nga. Oo, yun yung design. Andun lahat yung Kahit design. po na iba pa po magbenta nun, sila pa rin po sa kanila nanggaling, iba lang yung nag-distribute. Talagang matibay pa rin po yun. Yung pa rin po talaga yung part na nanggaling kasama nung sabihin na po natin sa Toyota, halimbawa. Pero binenta po nung iba. Sabihin nila OEM yan ng Toyota. Tapos na-prove mo po OEM talaga siya ng Toyota talaga po yung OEM nun. Eh di matibay talaga po yun. Ayun. Yun at yun pa rin yun. Minsan nga lang po mas mura dahil hindi na po yung Toyota nagbenta. Hindi iba na yung nag-distribute. Pero Toyota pa rin po siya. At saka minsan, depende kung saan manufacture eh. Oo. Halimbawa, tulad ngayon, meron ng, alam ko meron ng BMW sa China. Meron ng Toyota sa China. Okay ba yung quality ng OEM? Opo. Okay na okay. So pagdating sa warranty, nagbibigay Ayan. ba halimbawa, car manufacturer Toyota, nagbibigay ba yan ng warranty? Nagbibigay po talaga. Actually, yun nga po yung sinasabi nila, paano malaman ko po kung fake ba yung tinatawag nilang OEM. Kasi nga po, ang mga OEM, may bibigay po talaga nila yung warranty na kailangan mo. Mas marami pa kahit po kumpara sa aftermarket. Pero ito lang, nagtataka ko kasi RR. Dati meron tayong Fortuner. Nung maganda pang kitaan, nakabili tayo 2008. Tapos na may nasira doon, nagpagawa ako sa Toyota Cubao. May binili akong parts. Nakalagay yung Toyota genuine parts. Bumili ako ng timing belt doon, bumili ko ng tensioner, bumili ko ng gas filter. Nakalagay talaga Toyota genuine parts. So anong kaibahan ni Toyota genuine parts kay OEM? Si OEM, siya yung Toyota. Di ba po? Ngayon, yung Toyota genuine parts, binenta po ni Toyota yung part na sa kanila mismo. Sila po yung mismo nagbenta. Ngayon po, kapag sinabi na po na OEM part na lang siya, pero hindi siya Toyota, hindi siya genuine, di ba? Hindi po ibig sabihin hindi siya genuine part. Genuine parts pa rin siya, pero iba na lang yung nagbenta noon. Yun yung VAR. Yun na po yung VAR. Yung VAR. Opo. Kadalasan po, di ba, hindi na nila siyempre hawak po yung pangalan ng Toyota. Minsan nilalagay na po nila yung pangalan ng brand nila, ganun. Sa bagay, kung halimbawa ako, si Toyota ko ba, naubusan ako ng pyesa, di kukunin ko yung OEM, lagay ko na lang doon sa packaging ko. Kasi yun pa rin naman yun, same part number yun, di ba? Opo, yun pa rin. So same part number yun pa rin yun. Kaya lang minsan, yun nga, dahil nga yung mga pyesa na yan, galing pa ng ibang bansa, ini-import pa yan. Kung minsan, hindi ko alam kung totoo kung minsan, ang ikinakabit ni Casa is OEM. Pwede naman, kasi original naman din nila yun eh. Original pa rin po yun. Diba? Yung pa rin yung part number eh. Kaya nga minsan, pag bibili ka sa Casa, inihingi yung chassis number ng sasakyan mo. O hindi nila kukunin yung sasakyan mo, inihingi yung chassis number kasi doon sa kanilang reference doon sa Casa, doon nila tinitingnan chassis number nito. Kahit hindi nila alam kung anong sasakyan niya, pag type nila ng chassis number, lalabas kaagad yung part number kung ano yung hinahanap mo. Halimbawa, ball joint, lalabas kaagad yun. Pag nakuha na nila yung chassis number, mabilis nilang hanapin yung pyesa mo. Meron pa ba tayong nakakalimutan? Sa OEM? Tingin ko, sa OEM, parang wala na po. Siguro maganda po, ikukumpara natin. Ano bang mas maganda, OEM o aftermarket? Ang sabi po ni Toyota, pare silang maganda. Pare silang may advantage. Ang OEM po, tsaka aftermarket. Okay. Kaya lang, si OEM, mabibigay nga niya po lahat ng warranty na kailangan mo. Ayun po yung maganda kay OEM. Kay OEM. Opo, yung OEM na parts na ginawa nila. Tsaka po, yun at yun po yun. Wala kang magiging problema na baka magkaroon ng adjustment, magbago, o hindi mag-adapt sa sasakyan mo. Kasi, yun nga po, yun at yun po talaga yung kasama. Yun yung genuine part na ginamit po doon sa sasakyan mo, pinalitan mo ng OEM, sila pa rin po yun pa rin yun. Yan po sabi niya. Ngayon po, ang aftermarket naman, kadalasan po, mas mura, pero may times na talagang papalitan mo po siya ng mas maraming beses doon kaysa doon sa genuine part na o sa OEM na pinalit mo. Pero meron ding aftermarket na mas mahal pa doon sa OEM. Kasi ang ano rito, meron akong nakita tulad nung brand ng brake pads. Merong gawa merong gawa yung European brands eh. Pero talagang hindi yun OEM na Toyota kasi Europe yun eh. Napakamahal niya compare doon sa sa gawa ni Bendix na aftermarket or ni OEM na Toyota. Mas mahal siya. Okay, ngayon mga kapatid, ito.
ito yung madalas na talaga napapasil ako. Minsan hindi ko ikwento doon sa mga nagtatanong sa atin sa shop eh. Di ba? Tulad ngayon nung mga ECU ng mga sasakyan natin. O, yung mga nagre-remap dyan. O, ay, Sir Diamante, ng Driptech. O, yan ang pinakamagaling na remapper dito sa buong Pilipinas. Number 1 yan na nagre-remap. Napakabilis pa magmaneho niya. Racer yan. Boss Diamante, ha? Hi. So ngayon, karamihan ng mga ECU ng mga sasakyan, karamihan Bosch. 'Di ba? Hindi ko lang alam yung iba pang brand, pero karamihan Bosch, karamihan Germany. Yung mga ECU nasa European, pero ang sasakyan Japan. Japan, opo, Toyota. So, yung bang Bosch na yon, halimbawa, yung ECU nun, OEM ba yun o aftermarket? Sila yung Bosch po yung OEM. OEM. OEM po yun. Di ba? Kumbaga po, sabi nga po dun sa isa, ang mga OEM, it's either magpo-produce sila o ipapaproduce nila sa iba. Eh ngayon po, ang sabi nga nila, ito pa isang explanation, na ang ginagawa po ng mga ibang company, ibibigay nila to o ibebenta nila doon sa ibang company para gamitin. Para gamitin. Opo. So ngayon, masasabi po natin na si Toyota gumamit po ng Bosch, which is yung ECU nga po nila. At ang OEM ng ECU nila ay yung Bosch. So yung mga kapatid, hindi namin kayang ubusin yung oras para pag-usapan yung OEM. Basta ang importante, alam natin na yung original equipment manufacturer ay yung mismong nag-manufacture, naggawa nung design, lahat ng engineering design yan. Sila. Sila pati doon sa bakal, lahat doon sa isang product, doon sa isang sa isang component na yon. Sabihin na lang natin na component ay yun yung nag-manufacture noon. Kaya halimbawa, yung isang transmission mo, sa dami ng pyesa sa loob noon, maraming OEM doon. Di ba? Maraming OEM doon sa bearing, sa mga gears, lahat yun. Pati yung casing ng transmission mo, OEM yun. Pero makikita mo, ang nakalagay doon sa transmission ay SIN. 'Di ba? 72LE, yan yung mga model yung sa sa crosswind. Sila yung OEM no, pero ang laman loob noon may Koyo brand na bearing, kung ano-ano, may mga iba-iba yung mga oil seal. Kaya nga pag minsan nagpapagawa ka sa kasa, pag sila talaga ang gumawa, kung ano naman yung original na parts noon, yun ang ilalagay nila. Hindi sila pwedeng maglagay ng hindi original. Ito, isang kwento. Meron kaming naging customer noon, Toyota RAV4, yung ignition coil, nasira, ignition coil. Ngayon, hindi magawa ng kasa. Kasi wala sila ignition coil na available. So, pinahila sa amin dito sa Autorans. So, ako naman, bumili lang ako aftermarket. Diba? Nung napalitan ko ng aftermarket na ignition coil, okay na, umandar na. Tontuwa na yung may-ari. Ngayon, magtatampo siya sa Toyota, ba't hindi daw nagawa? Kasi nga po, hindi nila pwedeng gamitan yon ng aftermarket. OEM lang. OEM lang. Wala silang available na parts. Noong time na yon, inabot na ng 1 linggo. Siyempre, baka naman mapahiya si Toyota, kabitan ko yan nung So ako, bumili ako ng aftermarket. Bumili ako, kinabitan ko. Okay na, nakauwi na. So yun lang po yun, no? Ang conclusion po, ang OEM ba fake? Hindi po. Kahit nga yung pinalit kong aftermarket Hindi siya fake. Hindi siya fake. Kasi branded yung pinalit ko. Yun nga lang ang sabi ng iba, madali masira. May times talaga pong gano'n. Meron yun. Di ba? Kasi siyempre, babalikan namin ngayon yung yung ipinakita namin sa inyo kanina. Madalas kaming nakakapag-replace ng rotor. Yung disc brake sa harap. Talaga ng mga nagkakaliig yung mga dulo. Ano man tawag doon? Ito yung yung lining, yung pinaka-brake pads. Ngayon, yung pinaka-rotor, mas malapad na konti dito So, every time na pinaapakan mo yung preno, itinutulak to ng cylinder na ganun. So, yung excess dito, nagkakaroon, parang ito, lumulubog kasi ito Natural yun. Natural yun, lulubog yun sa katagalan. Kasi ang napupudpud lang yung tinatamaan nito. So, yung portion na hindi niya tinatamaan, nagkakaroon ng parang labi doon. Di ba? So, ngayon, ang ibig ko lang ipaunawa sa inyo doon, yung wear, ang bilis nung mga ginagawa namin. Samantalang meron akong isang sasakyan dito na ang gamit ko yung mamahalin dahil nga original yung binili ko, OEM.
Yung binili ko, magkano yun? 4,500. Nung binili ko sa Toyota, yun po yung yung Grandia, ha? Hindi naman nagkakaganon yung aking rotor. Kaya ang lakas pa ng mamamreno ng Grandia pag inapaka mo yun. Pero hindi nagkakaganon. Kasi yung binili ko doon ay ceramic. Ceramic type po kasi yung original, yung OEM ng Toyota. OEM ng Toyota na halos lahat ng mga binibili mo sa Toyota, yung kanilang OEM na brake pad, ceramic. So, ang kagandahan nito, ito ay ceramic na rin, no? Ang Bendix. Oo, ceramic na rin siya. Ngayon, ano ba kagandahan nung Metal King, RR? Suitable po talaga siya sa extreme driving. Extreme driving? Paano yun? Yung racing. Okay. Oh, kahit po yung mga sabi nga nila, mga tracking, yung pagka nagta-truck, yung pag-ano po ng truck mo. Po kinaganda niya. Tapos, kahit sa cold weather, maganda siya. Hindi dito sa atin, hindi. Hindi naman tayo cold weather eh. Pero pag umakyat ka sa Pag umakyat ka saan? Sa Baguio? Sa Baguio. Birang-bira ka na umakyat dun eh. Pero extreme po ang pagmamaneho dun. Oo. So gano'n, no? Ano pang advantage ng Metal King? Ang metal, ang pinakamaganda po sa metal, kaya even ang distribution ng heat. Even ang distribution ng heat. Kasi metal po yun eh. Mas maganda po ang pagkakadistribute niya. Great conductor po yun. Ng heat. Yung Metal King. Metal, ngayon, ano pa? Sa kapit, parehas ang kapit. Pero ang pinakaayo ko sa Metal King o dun sa semi-metal na brake pads, ang lakas niya magdumi. Grabe, nagpupulbos. Kitang-kita mo, pakarwas ka sa gabi, gamitin mo sa umaga, pag uwi mo sa gabi, dumi na nung mags mo. Lalo na kung ang mags mo ay silver, ang kulay. Okay lang kung black. Pero pag silver ang kulay ng mags mo, makikita mo talaga yung dumi. Mapapansin mo, napupudpud na yung lining mo, napupudpud pa yung rotor mo. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo. Marami kaming na-re-reface, mabilis mag-shrink yung tama ba yun? Mag-shrink? Mag-shrink, opo. Naminipis, mabilis mag-shrink yung wear ng rotor. Kasi nga ang gamit ay yung metal key, yung may metal. Samantalang yung ceramic hindi siya ganun katigas. Tanso yung nakahalo sa kanya. Kumbaga po. Yung Metal King po, talaga maingay yan. Minsan minsan bakit ang ingay ng preno ko? Ba't ang ingay ng preno ko? Saka nawawarp niya yung yung rotor. Ang ceramic, ano pang maganda sa ceramic? Mas matibay siya eh. Matibay po siya eh. Tsaka sabi nga, even po yung pagkakaano niya. Yung pagkakapudpud. Yung pagkapudpud niya po mismo sa Saka makita mo makintab na makintab. Mapapansin mo yan, makintab na makintab yung pag-ceramic ang gamit mo. Pwede kang manalamin. Unlike yung may metal, mapapansin mo hindi siya ganun kakintab. So, mas maganda talaga yung ceramic. Ngayon, yung reduced rotor wear, matagal talaga maubos yung rotor mo. Kaya yung Toyota ko, samantalang iba, nakapagpalit na ng mga rotor, manipis na yung rotor nila, yung Toyota ko hanggang ngayon hindi pa. Hindi pa nga ako nag-replace nung aming rotor kasi talagang maganda yung ceramic. Ang isa nga lang negatibo sa ceramic, kapag ikaw yung bumabiyahe ka, preno, takbo, o kaya nag-engine brake ka, galing ka sa mga bundok, di ba? Preno, tapos alam mong talagang yung gamit mo yung preno, nagiinit yung rotor. Nagiinit yung rotor. Ngayon, si ceramic, hindi nga lang siya good conductor nung init. Di ba? Kaya ang mangyayari, kapag ka talagang laspag kang gumamit ng preno mo, ng sasakyan mo, mag-iinit yung rotor mo. Magwa-warp yan. So, yan yung may tendency talaga na kapag ka na-overheat mo yung rotor mo, di ba, ikaw naman na nagre-replace nun Gaano ka tindi yung alon pag nagre-replace ka? Malaki. Malaki po. Diba? Kapag talagang sobrang po yung pagpipreno. Pag pinipihit mo yung sa late machine, gaano kalaki? Di ba may mga pinipihit ganon? Makakaano ba yun? Mga ilang millimeter yun? Ang sabi yun? nga po sa akin, yung sabi ko, more than 1 po yun 1 millimeter? Opo, more than 1 millimeter po kadalasan. Kaya dapat pag nag-re-replace ka. Pero syempre, kung halimbawa, yung isa yun sa negative, yung cons nung ceramic. Nasa driver pa rin yun. Nasa driver pa rin po. Di ba, alam mo ceramic yung brake pads mo, o kaya alam mong pababa ka, mag-engine brake ka. O ngayon, kung bumabiyahe-biyahe ka, wag kang puro preno.
Ano yun? Kung baga, sabi nga po, sa extreme driving lang yun mangyayari. Sa extreme driving lang. Mamaya naman po, para halos extreme ka magpreno eh. Huwag namang yun nga lang, mas mahal din talaga yung ceramic. Kung itong Bendix, mabibili mo ng 1,700, 1,800, isang set na yon. Ang ceramic, nasa 4,000 plus. So, ganun. Ngayon mga kapatid, kaya ko lang naman na ipinakita sa inyo yung tungkol sa brake pads. Kasi nga po, itong ipinakita namin sa inyo, palibasa, wala akong OEM na brake pads sa shop. Ipinakita ko sa inyo yung aftermarket. Ngayon, hindi naman porke sinabi mong aftermarket, hindi na maganda. So may mga tao, may mga may-ari na sasakyan, ang gusto nila OEM. Pero hindi may mga tao din na hindi nila naiintindihan yung OEM, ang gusto nila original. Doon nagka-problema. Kaya po namin na tinakil tong vlog na to. Kasi po, original pa rin naman yung yung original po talaga. Aftermarket. Original talaga po yung aftermarket. Unless gawa ni Autorans. Di ba? Ang OEM po hindi fake. Hindi talaga siya fake. Yun pa rin po yung original. Kaya original equipment manufacturer, yung OEM po yung company na gumagawa ng original parts. At ang aftermarket ay hindi rin fake. Okay. Mismo sinabi na rin ng Toyota, kadalasan may mas maganda pang ang aftermarket kaysa sa ano. Okay. Pero in conclusion, pareho silang maganda at wala pong fake doon. So pagka naghanap ka ng pyesa, sinabi OEM, original yun. So si Exedi, ano yan? OEM yan? po yun. Na sila po yung na Isuzu yung pinaggamitan nila ng product nila. So gumamit si Isuzu na OEM part which is na ang brand. Ang OEM IC si Exedi, yun yung brand. Si Toyota naman ang ginagamit niya ICIN. OEM din yun. Kaya kahit nawala yung pangalan ng Toyota doon, OEM pa rin yung ginamit mo. Opo. 'Di ba? Kasi yun yung original original equipment manufacturer. So maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Mabuhay po kayong lahat.